Makakausap na po natin ang incoming na kalihim po ng Department of Education. Walang iba kundi si Senator Sani Angara. Magandang umaga po, Senator Angara. Magandang umaga, Nympha, sa lahat na nakikinig. Good morning po. Good morning, sir. Sir, sa July 19, ang effectivity po ng resignation, di ba, ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. So yun din po ba yung araw ng inyong pag-assume sa opisina at may turnover ceremonies po ba, sir? Ang turnover namin sa July 18 ng Ayun. umaga, Nympha, yan ang paalam sa amin ng Office ni Vice President and outgoing Education Secretary, Ma'am Sara Duterte. Yung pag-assume, siguro sa sunod na araw at kailangan natin mag-oath din. Nympha. Opo, yung sa turnover ceremonies, like ano po yun? Yung po yung magkaharapan po kayo dyan ni Vice President para lang po mapicture namin yung scenario, Senator Angara. Hindi ko rin alam. Sa totoo lang, Nympha. But I assume there will be some sort of meeting. Merong meeting tapos may konting pag-uusap. At kung may chance, hihingi rin ako ng ano yung advice ng ating Vice President dito sa kanyang karanasan sa nakaraang 2 taon niya bilang pinuno ng o kalihim ng kagawaran ng education. Opo. Pero alam po naman namin, knowing Senator Angara, pagka po trabaho ay meron pong paghahanda. So sir, dito po sa inyong pag-assume sa DepEd ay meron na ho ba kayong mga prior meetings po doon sa mga opisyal po ng DepEd at ayun po sir, meron na kayong mga meetings sir, tsaka grupo ng mga teachers perhaps? Yes. Opo, Nympha. Nag-meeting kami with the undersecretaries at assistant secretaries ng Department of Education para malaman lang ano yung mga items na pending at ano yung mga expectations pagpasok namin dahil malapit ang pasukan at alam natin pag umpisa ng school year, usually may mga issues na lumalabas. So ano yung mga in-expect natin, yun ang mga tanong natin at ano yung mga possible issues na lumabas in the future. Opo, pero si Vice President mismo ho naka-meeting po ba ninyo, sir? Hindi pa ho. I think nasa Cebu ho siya nung nagmi-meeting kami with the undersecretaries. Dahil may palarong pambansa, may maraming activities ang Department of Education, yung Learners Convergence. Halos lahat nagawa din sa schedule sa Cebu. Pero within the week po, naku-curious sa marami, sir, pero within the week, possible may meeting kayo or hindi na? Pwede naman magkaroon na ng turnover ng kahit wala kayong meeting, sir? Ganun ba yun? Baka sa Thursday na ho yung meeting kasama ng turnover. Yun ang expectation ko pero I'm not 100% sure. Opo. And sir, magpapalit po ba? May mapapalitan ho bang undersecretary o may papasok na bagong undersecretary, assistant secretary? Well, hindi ko sigurado dahil ang balita ko, merong mga nag-submit na ng resignation pero hindi ko pa nakikita. So, hindi muna ako magkokomento sa issue na yan dahil hindi ko alam ano yung mga bakante, ano yung mga sino yung mga nag-resign dahil hearsay pa lang yung narinig ko eh. Hindi ko pa nakikita mismo yung dokumento. So I'll wait I'll wait till I see the document then I can comment. Tama ho ba ang paintindi ko, Senator Angara, pagka naman po cabinet member, halimbawa kayo po secretary, meron po kayong leeway mag-appoint ng inyong undersecretary, assistant secretary, hindi ba? Pero idadaan pa rin ho yun sa Office of the President for approval. I think may mga protocols pa rin yan. Ayun, opo. And then sir, ito na po, yung sa K-12 program, ngayon po ay pending sir, di ba, ang review doon po sa curriculum. Habang po pending po o habang ginagawa po yung pagrepaso doon po sa mga subjects na itinuturo, ano po yung inyong maaring plano o maaring ipatupad para po ma-improve na po yung pag-aaral po ng mga estudyante dahil ang sinasabi may learning crisis ngayon, Senator Angara? Ang tanong mo refers to K-12, yung grade 11, grade 12, yung senior high school. Yung senior high school, gusto natin magawing mas lalong mas simple yung curriculum. Although ginagawa talaga natin yan sa curriculum ng lahat ng bata, mas lalo na sa grades 11 and 12, yung tinatawag na senior high school. Yun yung dinagdag sa ilalim ng K-12. Sapagkat may panghagod tayo dyan na may malaki ng chance na makakuha ng trabaho itong mga bata ito. So definitely, we must give them
yung skills and competencies, ika nga, yung training na magiging ano talaga sila, employable. Especially kasi may mga tracks yan, NIMFA, di ba? Yung technical vocational track, yung mag-aaral parang college, so may preparation sila sa Opo. ibang courses, tapos yung arts and sciences. So yung at saka may STEM. So yung pupunta na sa TechVoc, dapat yan, malamang hindi na mag-college in the meantime yan eh. Kung meron, baka later on na sila magko-kolehiyo. Pero yung dapat may preparation na siya. At saka meron siyang credentials o assessment. Tulad ng kunyari nag-test na siya. May makukuha siyang certificate NC1, NC2, NC3, NC4 and so forth. So ito, parang wala pa in the past 10 years, wala pang ganong klaseng sistema dito sa DepEd na nabibigyan ng credential yung sa TechVoc strand. So for the first time, naglagay tayo sa budget yan. Yan ang recommendation ng EDCOM na magbigay ng accreditation dito sa mga TechVoc graduates. Graduates ng senior high school na TechVoc strand. So yun ang gagawin natin. Opo. Tapos magko-coordinate din tayo sa TESDA dahil yung ibang high schools, walang mga trainers dito sa TechVoc, kulang. So, kulang din sa pasilidad. So, kung magagamit yung ibang, alam naman natin, all over the country, meron tayong mga technical and educational schools. Yes, sir. Vocational schools. So, baka pwedeng gamitin na lang. May voucher system tayo. Total, meron tayong voucher system sa gobyerno na i-workout natin. Doon na lang sila. Pero mas long-term solution yung nakikita ko. Opo. But definitely, at emphasize natin yung skills na makakuha sila ng trabaho. Ayun. Dahil nag-stay sila ng extra 2 years sa school system po natin. Kasi ang naalala ko, sir, na lumabas sa Senate hearings noon, ito nga, gumraduate nga ng senior high school, hindi makahanap ng trabaho kasi pag nag-apply, tatanungin ng employer, anong specialization mo? Di wala man lamang certification na ito natapos ko. Halimbawa, nagsani ako ng welding o kung anumang specialty po ng TechVoc. Yes, diba? Tama po. Tama yung sinabi niya, Nimpa. Kaya hindi alam, on the employer side, hindi rin niya alam kung yung ma-hire niya. May at saka gastos sa kanya kung wala pa lang skills yun. Yung employer, kailangan niyang i-retrain yung hinire niya. So yung ganong kulang sa impormasyon doon sa nakuha niya, ang nahawak lang niya yung senior high school degree niya, hindi sapat yun para sa ating mga employers. Although, sa ibang trabaho siguro, baka pwede na yung high school degree lamang. Pero hindi, yung ibang more technical na trabaho na kailangan ng specific skills, yun, kailangan bigyan ng certification. Opo. So, para may nadinig ako, you'll go the extra mile na makikipag-usap din kayo sa industries para i-consider po yung mga senior high school graduates. Opo, hindi lang industries at mga kumpanya NIMFA, no? Kakusapin natin yung Management Association of the Philippines, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, meron niyang branches nationwide, yung Philippine Chinese Chamber of Commerce, malalaki ding mga kumpanya yan, yung Makati Business Club, malalaking negosyante, pati na rin yung sana kausapin ko rin yung Civil Service Commission, baka si under Chairman Nograles, baka meron silang suggestion kung paano matanggal na yung ganung qualification ng college graduate sa lahat ng trabaho. Dahil alam naman natin, hindi lahat ng trabaho ay nangangailangan ng college degree. Ayun, maganda po yan. Tapos sir, ito po, tawag dito, sir, hinahapit ko lang yung questions ha. Sorry, hindi kami nakatawag agad. Sir, yung tungkol po naman sa mga teachers. Marami pong mga teachers ang sabi nga London. Loan dito, London. Paano po ang pwedeng itulong ng DepEd sa kanila? Papayagan ho ba din sila na mag-moonlight, sir? Halimbawa, mag-tutor? Well, maaari kung gusto nila. Pero yung iba ginagawa na nga yan. Alam ko sa private schools ginagawa yan. Sa public schools, it cannot be made compulsory kasi merong maximum teaching load yan. Nimpa, no? So, nasa kanila na yan kung gusto lang gawin yan. I don't know kung pinapayagan yan. Check ko muna sa regulations. So, hindi ko sure kung pinapayagan yan sa ating mga public school teachers. But definitely, titingnan natin yung mga paraan na mabawasan nga yung bigat ng kanilang mga loans. Ang sabi sa amin, yung period of accreditation ng mga lending corporation, mga bangko, ay limited to 5 years. Kaya yung loan sa teachers, limited to 5 years din. Baka pwedeng pahabain para mas magaan para sa ating mga teachers. Dahil usually, pag mas mahaba yung loan, baka pwedeng i-negotiate na mas mababa rin yung interest na babayaran. Ayun, opo. Total, Nimfa, garantisado naman yan yung ibang
bangko nakakapag-salary deduction lang sa teacher. So garantisado yan. Madaling wala silang ginagastos sa pagkolekta nung Oo nga, pagbayad no? nung mga loan. Naging DepEd na nga raw ho ang naging collection agency Yes, tagasinan correct, nila. correct. So, kumbaga, dapat pagka ganung wala ka namang ginagastos sa collection mo, siguro pwede mong hingiin na ibaba nyo naman, ibaba naman yung binabayad na interest at i-extend naman yung length ng mga loan. Sabi nga sir, paano ba pagka-teacher gustong magnegosyo, pwede rin daw pa makipag-partner ang DepEd sa SB Corp ng DTI? Yes, SB po, nagbibigay ng loan sa small entrepreneurs yan. So, diba, pagka may konting maliit na negosyo ang ating mga teachers o kanilang pamilya, maganda yan dahil mas garantisado yung kanilang kinabukasan. At isa pa dyan, Nimpat, yung financial literacy siguro maganda. At maraming willing tumulong dyan. Yung Bangko Sentral, meron silang existing financial literacy program. Yan, pagkaturuan, hindi lang sa bata, pati sa teacher, para hindi nga maturuan ng financial literacy o yung tamang paghahawak sa pananalapi. Paano palaguin yun, paano yung culture of savings, paano magkaroon ng ganon. Yun ang mga iniisip natin na posibleng gawin natin. Sir, yung sa financial literacy program, pwede po kayong parang conference ng mga teachers tungkol dyan? Yeah, make it a part kasi usually may mga continuing learning yung ating mga teachers, pero mga institutions, may academy for teachers. So yung mga pwedeng isama doon yung mga modules na ganon na tuturuan ng ating mga teachers. Opo, maganda yun sir kasi iba yung mas makakapag-concentrate ang mga teacher kahit naman sinong empleyado, mas makakapag-concentrate pag hindi ka problemado sa pera, 'di ba? Diba? Yes, definitely. Tama ka, Nimpa. At sabi nga ang feedback ko is halos lahat ng ating mga teacher may utang at one point or another. So merong percentage ba ng mga teachers kung ilan po'y may utang? Sa ngayon, anecdotal pa lang yung evidence natin. Ibig sabihin, kwento-kwento lang. Pero titingnan natin, siguro pagpasok natin, pag-assume natin ng trabaho, meron ng official na datos ang departamento. Titingnan mo natin. Ayun, opo. And then sir, pakitanong daw po ito sa inyo. Sa paghahanda sa pasukan, paano daw po kaya tutugunan yung mga baha sa school building? Well, siguro, kausapin natin yung DPWH dahil bahagi yan ng pagpili ng site, di ba? Dahil DepEd ang nag-identify ng school site at nasa budget yan yung listahan. Pero yung construction, DPWH ang gumagawa, Department of Public Works and Highways. So, siguro may disenyo for certain areas na madalas bumabaha doon. Merong certain designs tayo. Tapos yung madalas na tinatamaan ng malalakas na bagyo, certain regions, yun, pwedeng medyo i-tweak ng konti yung design o ibahin ng konti yung disenyo para mas nawi-withstand niya o mas resilient o mas malakas yung mga bubong nila, yung mga supporting beams, etc. na hindi basta-basta titiklop lang. Pero hindi rin natin maiwasan yan. Ang report sa akin is taon-taon meron talagang damage na classrooms all over the country. In fact. Opo. And then sir, sa Friday, DepEd Secretary na kayo. Isa na lang po sir, ano po yung inyong mensahe dun sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga nagpapaaral po sa elementary at high school? Well, sana lahat ng mga pamilya, mga komunidad, magtulong-tulong po tayo para makapag-aral na mabuti ang ating mga anak, mga bata, at sa parte naman ng gobyerno, ginagawa natin ang lahat para maging smooth yung opening of classes at mabigyan ng solusyon ng mga problema na nararamdaman sa ng ating mga teachers, ang ating mga estudyante, at pati na rin yung mga non-teaching personnel ng DepEd. Marami na rin po yan all over the country. So, binabati ko po sila at sa pagpasok natin, makikinig tayo sa kanila at tulong-tulong po kami sa paghahanap ng solusyon. Ayan. With that, sir, maraming salamat po. Ang sabi nga, ang taas-taas po na expectation kay Senator Sani Angara dahil syempre talagang doon sa background ninyo sa edukasyon, bukod sa kayo ay abogado at matagal namang babatas at nakita ninyo yung kung paano rin po himayin yung budget ng DepEd dahil matagal kayo naging finance secretary. Thank you. Salamat po sa
kumpiyansa. Siyempre, iba yung talagang ikaw na mag-i-implement ng Opo. mga solusyon. Pero natutuwa ako. At dami rin gustong tumulong, Nimpa. Nagpapasalamat tayo dahil ang daming nagmamahal sa education sector at willing na tumulong. So welcome po sila. Ayun. Pag umupo na tayo bilang education. Ayan. With that, sir, maraming salamat po and good luck po, Senator Angara, ha? Maraming salamat. Nimpa, mamimiss ko kayong lahat sa Senado. Big hello na lang sa ating mga kasama. God bless po. Ayan po, mamimiss din namin kayo. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Hinihilingan, walang pinoprotektahan.